Okay mga kababayan, Batang RP YouTube channel. Welcome po rito sa pangalawang YouTube channel ho. Sa mga nakakilala ho, ako ho, si Chris Ulo. Doon ho sa aking unang YouTube channel na ang usapin ay politics. Gumawa ho ako ng pangalawang YouTube channel para sabihin natin makisaw-saw ba? Makisaw-saw. Gumawa ho tayo ng isang channel na kung saan para ho magtalakay ho sa usaping charity, mga kababayan. Pag-usapan ho natin itong aking masabi ba natin siyang kaibigan? Kakilala ko ito si Daddy Frankie. Ako'y nagulat mga kababayan. Palakpakan natin ito si Daddy Frankie. Alam nyo, itong pagkakilala ko rito sa vlogger na ito si Daddy Frankie, maraming nagsasabi, pati ho yung personal ko kong kakilala naming mag-asawa, kasi nagkataong yung kakilala naming mag-asawa, kakilala ho si Daddy Frankie. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Bago ho marating ni Daddy Frankie itong kanyang YouTube channel na ang subscriber niya ho ngayon ay 1 milyon, at sa kanyang FB page ay nasa 5 milyon yata. Ito si Daddy Frankie, wala pa ho YouTube channel. Talagang matulungin na ho to sa kanilang lugar at sa iba't ibang personalidad. At may pagkaugali raw talagang pilantropo. According ho dito sa aming kaibigan, kakilala at kakilala niya rin. So ito mga kababayan, na nagulat lang ho ako na ganito na pala kalaki ang kanyang YouTube channel at ang kanyang FB page. Parang kailan lang ho ito si Daddy Frankie, wala akong pumapansin dito Oo, at siyempre ganun talaga. Kung kani-kanino ka lalapit, nasasabit pa unti-unti para yung channel mo ay makilala, matulungan kang makilala, lumaki ang iyong mga follower. At ito si Daddy Frankie, nung malit ang kanyang channel, nakikikulab sa malalaking charity vlogger at nagbibigay rin ho ng mga tulong doon sa nakakakulab niya na charity vlogger. Ngayon mga kababayan, nagulat lang ho kung meron ho siyang isang video na kung saan ang title isang video ang umabot ng 10 million views at kumita ako ng 2.2 million pesos. Paano nangyari ito? Grabe, laki nito Play nga natin, pakinggan nga natin si Daddy Frankie. Video na yun, umabot ng 10 million views. Sana bigyan niya ang mag-asawa bukod sa mga nagbigay. 10 million views is worth umabot ng million views. Tapos karamihan, bigas at groceries lang at kaunting cash lang ang puhunan. Lalo yung malalaking channel. Kaya sila sobrang payaman ng payaman. Halos galing sa sponsor ang mga naitutulong nila. Ang kinita ng 11 million views sa ngayon mga kababayan is may nagpaparatang sa kanya na isang taga-subaybay niya na meron siyang 10 million views at kumita ito ng 2.2 million pesos. Pwede kaya mangyari ito na pag may 10 million views kikita ka ng 2.2 million pesos. Ayon ho sa, siyempre ho tayo, YouTuber ho tayo, vlogger ho tayo since 2018. Malabo ho mangyari ito. Malabo pa ho ito sa sabaw ng pusit. Bakit kanya? Yung 10 million views, mga kababayan, paliwanag, ako na ang magpapaliwanag, Daddy Frankie. Ang 10 million views, halimbawa, pagka pinanood ko ang isang video, counted na agad yung isang view sa video. Masasabi mo ba na malaki agad kinita ng vlogger sa akin dahil nanood ako? Hindi. Hindi naman ho lahat mga kababayan ng viewers, pag nagsimula, tinatapos ang video. Walang ganon. Madalang may tumapos.
Kaya itong 10 million views na ito, kahit 10 million views ito, kung yung mga nanood hindi rin naman tinapos at kaunti lang ang tumapos, hindi kikita ng milyones yan. At yung kanyang commentator, taga-subaybay na sinasabi, 10 million views equivalent to 2.2 million pesos. Saan niya kaya kinumpit yan? Paano na kinumpit yan? Pakinggan nga natin. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. Maaga nagising si Daddy Frankie ngayon, mga kababayan, no? Kaya blessed morning po sa atin lahat. Mga kababayan, mayroon lang po akong pambata lang sorry, meds po, ha? Pang feeling bata din. Inom na ng Bear Brand Adult Plus. Sorry po, may ads. gustong linawin sa mga iba nating kababayan na hindi nila alam or iba yung pagkakaunawa at pagkakaintindi nila regarding po sa pagbablog. Mga kababayan, uunahan ko na po kayo. Hindi po ako nagagalit o anuman. Gusto ko lang pong linawin, iklaro. Or gusto ko lang din maturuan siguro or mabigyan ng good info yung mga iba nating kababayan na hindi nila alam kung ano yung totoong labanan dito sa social media. Alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi kagabi, in-upload namin yung regarding po kay Jerome. Alam kong kilala nyo si Tatay John, tsaka si Jerome, tsaka si Nanay Susan. Mula nung nakilala ko nga po sila, ako'y nag-ask ng help sa ating mga kababayan. Sa first upload ko po, ay naglapag po ako ng aking GCash. At thanks to God mga kababayan, kasi nakalikom kami kahapon ng 430,000 pesos. Yes, 430,000 pesos. Grabe ito, kakaiba ito parang ngayon lang ako nakarinig ng isang, hindi ko lang matandaan hindi ko lang matandaan. Parang ngayon lang ako, ewan ko lang, siguro kung merong ibang charity vlogger na nagsabi na nakalikom sila sa GCash ng ganito, ganyan, baka hindi ko napanood. Kaya sasabihin ko na ngayon lang ako nakapanood ng isang charity vlogger na umamin sa kanyang video na nakalikom sila through GCash ng 430,000 pesos. Malupit ito So transparent ito talaga si Daddy Frankie Tuloy natin. Kaya ang saya ni Daddy Frankie. Talagang walang mapaglagyan ng saya. Sobra-sobrang saya. At thank you talaga ako kay Lord dahil siya ang gumawa ng paraan. Gumawa ng lahat para makalikom tayo ng ganoong kalaking halaga. At first time ko rin magkaroon ng sponsor galing sa inyo na ganoong kalaki. Kaya dali-dali kong dinala kay Tatay John at saka kay Jerome dahil yun ang reason kung bakit tayo naglagay ng GCash. Pero ito na ang problema mga kababayan. Nung in-upload namin kagabi, napakaraming kababayan natin umiyak. Nagti-thank you kay Daddy Frankie. Sabi ng iba, ikaw ang naging daan, Daddy Frankie, para gumaan ang buhay ng mag-aama na yan dahil marami talagang naawat, umiiyak, lumuluha sa pinagdadaanan ng pamilyang iyon. Sabi ng iba, thank you, Daddy Frankie. Hindi na sayang yung pinadala ko through GCash dahil napaka-transparent mo talaga. Hindi ko ini-expect, sabi ng iba. Sabi rin ng iba, ang galing-galing mo, Daddy Frankie. Sa loob ng ilang araw, nakalikom ka ng 430,000. Kaya napakasaya ng... Mapuri ka lang ng ganun, napakasarap sa pakiramdam mga kababayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero ito mga kababayan, nung umaga, may nabasa naman akong comment. Actually, dalawa silang nag-comment. Kaya gusto ko lang linawin mga kababayan. Ito po yung isa. Babasahin ko po. Sabi niya, kasi mga kababayan,
Yung video na yun, umabot ng 10 million views nakaraang araw. Ngayon, 11 million views na. Sabi nung isa, kasi binanggit ko po doon kagabi mga kababayan na umabot na po tayo ng 10 million views, kaya maraming nakapanood, maraming nag-abot ng tulong. Kaya umabot ng 430,000 ang nalikom natin. Ito yung comment ng isa na talagang nagising ako ng maaga. Ito po, sabi ni Kuraol Gasan, no? Nag-message siya 16 minutes ago, no? Ang laki ng views. Ibig sabihin, ilang milyon din marirevenue ni DF. Dapat mo rin sa personal mong kita sa content na bigyan ang mag-asawa bukod sa pinamigay. 10 million views worth 40K US dollar. So nagtaka ako, saan niya kaya nakuha yung idea na sa 10 million views is may 40K US dollar. So magkano yung 40K US dollar? Parang marunong pa sa vlogger eh. Mga kababayan, halimbawa may 10 million views. Ang isang video na ang haba ng oras ay 10 minutes. Halimbawa, ang ads nun sa loob ng 10 minutes ay 6. Alam niyo mga kababayan, bawat bansa, iba-iba ang ads, iba-iba ang kita, iba-iba ang revenue. Baka hindi ho nila nalalaman yan. Iba-iba ho. Ang kitaan dyan ho sa advertisement. At hindi porket, inuulit natin, hindi porket 10 million views malaki ang kita. Dahil yung 10 million views na yon, hindi lahat ho yung tumapos ng video. Yung views na yon, yun lang yung pumasok sa video. Kasi pag yan sinimula mo, pinlay mo, dagdag agad yung views mo eh. Pero yung tinagal mo doon, hindi natin masabi lahat tumapos. At hindi lahat ng nanonood dyan nasa Pilipinas. May iba't ibang bansa. Sa YouTube ho, sa Google, iba-iba ho ang kita ng advertisement. Ang alam ko ang may pinakamalaking kita na vlogger kapag nasa ibang bansa ka, halimbawa, vlogger ka sa Pilipinas, vlogger ka sa Amerika, vlogger ka sa ganito, ang may pinakamalaking pasok yatang revenue, baka lang, hindi ako sure, ito usap-usapan, sa Canada. Sa Canada daw. Tuloy natin. 2 million? KJ? Yes po, 2.2. 2.2. Mga kababayan, dito sa sinasabi ni Raul, Sir, Kura Raul, ang laki ng views. Ibig sabihin, milyon din ang revenue ni DF sa content. Sana bigyan niya ang mag-asawa bukod sa mga nagbigay. 10 million views is worth 40K US dollar. Wow! May wow pa talaga siya, ha? Pero ako nagiging wow din sa'yo, kabayan, dahil wala kang alam. Pero hindi ako galit sa'yo, kabayan. Kaya kung sinabi kanina, gusto kong malinawan din kayo. No? Saan kaya galing? Saan computation yung 40K US dollar? No? Hindi lang yan. Mayroon pang isa, mga kababayan. Ito naman ang comment. Ko po pala. Si Mom. Actually, mga kababayan, may mga nakikita akong baguhang vlogger sa Facebook na nagugulat na ang liit ng kita ng 1 million views sa isang video. Nagugulat sila, wala pa raw, parang wala pa yatang 1,000. Parang wala pa yatang 1,000, mga kababayan, mga ka-analyze sa Facebook. Tuloy natin. At iba ho ang kita ho ng revenue sa Facebook, sa YouTube. Malit lang ho sa Facebook. Dad, ate, Lola Idang, ako sa tuhod, mga pinsang buo, at si Girly, pinsang malayo. Si Cyril naman. Cyril. That means
Sobrang laki ang kinikita ng mga charity vlogger sa isang subject pa lang. Umabot ng million views tapos karamihan, bigas at groceries lang at kaunting cash lang ang puhunan. Lalo yung malalaking channel, kaya sila sobrang payaman ng payaman. Halos galing sa sponsor ang mga naitutulong nila. Mga kababayan, sino po sa tingin nyo ang gusto nyong una kong sasagutin sa dalawang ito? No? Pero, eto mga kababayan, no? Alam nyo, bakit ako nag-vlog, nag-charity? Talagang masaya ako na nakatulong dahil galing po ako sa mahirap at nanalangin ako sa Panginoon noon na, Lord, bigyan mo lang po ako ng maliit na negosyo, bigyan mo ako ng biyaya. At nangako ako kay Lord noon, nangumpisal talaga, Lord, pag ipinagkaloob mo sa akin yung mga bagay na yan, yung pinagpipray ko, lahat ng taong ay lalapit sa akin na nangailangan ng tulong, ay bibigyan ko basta karapat-dapat. Kaya eto ngayon, kaya ako naging charity vlogger. Pero para hindi tayo mapalayo mga kababayan, sasagutin ko lang tong sinabi ni Raul. Ang laki ng views, ibig sabihin, ilang milyon din ang maririmbinyo ni DF. So dapat lang nabigyan niya yung mag-asawa doon sa kinita niya. Kasi 10 million views is worth 40k US dollar. So it means kung 40k sa times 55 lang is 2.2 million. Sir, mawalang galang na po. Para maging klaro sa inyo, sa Grabe. 2.2. Grabe naman yan. Tuloy natin. kwenta mo na 10 million is 40k US dollar, much more. Kung kikwentahin mo ngayon, yung views niya na 11 million views na siya ngayon. Pero for your information, sir, ipapakita ko rin sa'yo. Makikita nyo rin dito mga ito. Ang kinita ng 11 million views sa ngayon mga kababayan is, eto na, 515. Pakita mo. Kaya po nagulat ako nung nabasa ko na 40k US dollar yung kinita ko daw. Sabi niya. Samantalang dito, $515 pa lang sa 11 million. Ayan, maliwanag mga kababayan. Sa 11 million views, may kumita lang ho si Daddy Frankie ng $515. So, parang nasa kulang-kulang 30k or 30k. Yun lang ho ang kinita. Kasi ako naniniwala mga kababayan na may mga charity vlogger na talagang masasabi ho nating talagang tumutulong. Talagang matatawag na charity vlogger. Meron naman mga charity vlogger na masasabi nating poverty porn lang ho ang ginagawa. So yun po mga kababayan, sana supportahan nyo itong ating pangalawang YouTube channel, Batang RP. So ako si Chris Ulo at may unang channel ho na Chris Ulo sa YouTube channel. Usaping Politics Show. Ito, ibahin naman ho natin to. Batang RP, itong aking YouTube channel kasi dati ho akong taga Novaliches RP. Kaya Batang RP. Kita-kita ulit tayo sa manibagong vlog. Bye-bye po.